Good morning everyone. We are the Group 9 and we are reporting Module 13 entitled Last Trip Abroad of Rizal and the Martyrdom. So first, let's proceed to the discussion. So last trip abroad. So dito sasabi na umalis daw po si Rizal doon po sa Dapitan noong Hulyo 31, 1896. Sakay daw po ng barkong Espanya. So pagkatapos ng paglalayag niya mula doon sa Dapitan, siya naman daw po ay inilipat sa barkong Kastila na kung saan nanatili daw po siya noon ng ilang araw or halos isang buwan daw po habang hinihintay yung pagkakaroon ng barko na maghahatid po doon sa kanya sa Espanya. So noong September 3 naman po, 1896, saksi naman daw po si Rizal doon sa isang mahalagang yugto ng kanyang buhay noong maglayag daw po siya doon sa Espanya. Ngunit hindi naman daw po siya direktang patungong Espanya kundi papuntang Cuba. So sa kanyang paglalakbay naman daw po is yung bahagi ng mga hakbang na isinagawa ng mga Kastilyang otoridad upang si Rizal daw po ay mapalayo po doon sa Pilipinas. So may ginawa po yung mga Kastila para mapalayo daw po si Rizal doon sa Pilipinas. So sa kabila ng kanyang pagiging isang prominente kritiko na pamahalang Kastila. So next. So habang naman papunta si Rizal doon sa Espanya, is ipinaabot sa kanya ng kapitan ng barko na siya daw po ay inaaresto ng mga otoridad ng Kastila. So inakasuhan po si Rizal sa pagiging pangunahing sanhi o leader daw po ng isang revolusyong Pilipino na sumik noong Agosto 1896. So bagamat hindi naman siya aktibong lumalok sa mga armadong labanan, is ang mga sinulat naman daw po ni Rizal noon is tulad ng No Limitangere, El Filibusterismo. Yun po yung nagbigay sa kanya ng mga inspirasyon at yun po yung nagpasigla sa kanyang damdamin upang damdaming makabayan ng mga Pilipino laban po dun sa mga Kastila. So kaya tinuturing po siya ng mga otoridad na may malaking papel sa pagsisimula daw po ng paghihimagsikan. So and yung kanyang pag-aresto naman ay bahagi daw po ng mga hakbang ng mga Kastila upang pigilan daw po yung mga anumang impluwensya na maaaring idulot daw po ni Rizal sa mga labanang nagaganap sa Pilipinas. Kaya naman daw po siya inaresto. Okay? So next one naman po. Third sentence. Noong October 3, 1896, dumating naman daw po si Rizal doon sa Barcelona na maigpit naman daw po siyang binabantayan at dinala siya sa bilangguan ng barkong Isla de Panay. So doon po siya dilagay. Kinulong muna doon siya sa isla ng Di Panay. So mula roon siya ay inilipat sa barkong SS Colon na maghatid daw po sa kanya pabalik doon sa Maynila. Okay? So pagdating naman daw po siya sa Manila noong Nobyembre 3, 1896, siya ay dinala rin sa ilalim ng mahigpit na gwardiya. Okay? So inilagay siya sa Port Santiago kung saan siya ay ikinulong habang hinihintay yung paglilitis doon sa kanyang kaso. So sa loob ng kulungan naman po, siya ay isinolado at hindi pinapayagang makipag-ugnayan sa sino man kung sino yung mga tao doon sa kulungan. So na nagpaalala sa kanya ng kalagayan bilang isang bilanggo ng mga Kastila. So yung mga hakbang naman na ito ay nagpapakita ng matinding panggigipit ng mga otoridad kay Rizal. So pinapahirapan po nila si Rizal. Okay? So itinuturing nila ang isang banta dahil nga daw po itinuturing daw po nilang banta si Rizal sa kanilang kapangyarihan dahil sa kanyang mga idea, paninindigan para sa kalayaan po ng Pilipinas. Yun po yung rason kaya po sila kinulong. Okay. So next, dito naman po tayo sa trial of Rizal. So dito naman po is si Rizal po ay inakusahan ng krimen ng rebellion. So yun po yung isang seryosong akusasyon na nagsasabi pong siya ay pangunahing nag-organisa at nagbigay po ng buhay sa paghihimagsik. So yun po yung sasabi dito. So siya rin daw po yung nagtatag ng mga samahan, pahayagan at mga aklat na naglalaman po ng idea tungkol ukol po doon sa mga rebelasyon at kalayaan po laban sa pamahalaang Kastila or yun po yung sasabi doon sa Palma 1949. Okay. So sa kabila naman po ng mga akusasyon, iginit po ni Rizal na siya po ay hindi nagkasala. Okay? Hindi po siya pumayag na
hindi po niya sinabi na siya po ay nagkasala. Okay? So, yung kanyang kaso ay itinalaga sa isang militar tribunal, isang korte militar na may jurisdiction sa mga kasong may kinalaman sa mga rebellion. And then yung mga ebidensya po doon laban po doon kay Rizal is nakalap po ni Kapitan Francisco de Olive. Si Francisco naman po is siya po yung isang opisyal ng mga Kastila na nagsasabi po na may kinalaman si Rizal po doon sa mga kilusang nagpasinimula ng paghihimagsikan. So, siya po yung nakakita ng mga siya po yung may hawak na ebidensya laban po kay Rizal. Kaya sabi niya na may alam siya doon sa mga kung paano inano ni Rizal yung mga paghimagsikan. Kaya po siya parang hindi siya pabor kay Rizal, parang ganun. So sa kabila ng kanyang hindi pagkakasala, ang mga ebidensyang ito ay naging batayan po doon sa kanyang paglilitis. So yung po ni hawak po na ebidensya po ni Francisco de Olive, yun po yung naging batayan po doon sa mga paglilitis ni Rizal. Okay? So next, noong Nobyembre 20 naman po, 1896, si Colonel Rafael Dominguez naman po, siya po ay isang espesyal na hukom ang nagsagawa ng paunang investigasyon kay Rizal. So siya po yung siya ay tinanong ng walang presensya ng abogado at hindi pinayagan na makarab ang mga testigo. So sa kabila ng mga tanong sa kanyang mga partisipasyon sa mga pampolitikong aktibidad, ang kanyang pagiging kasapi sa Masonic Lodge, ang pagtalaga ng kanyang honorary president na katipunan, ang tungkol sa pulong ni Pio Valenzuela sa Pitan, ang mga testimony ng huling kapanero at nag-asoka sa kanya. So yan siya sabi dito. So yung proseso naman ng investigasyon po doon kay Rizal is malinaw naman po na may kahinaan sa pagiging makatarungan. Yun po yung sabi dito. Okay? Dahil nga daw po yung mga tao is may layunin magsaliksik at magtulungan sa mga akusasyon laban daw po kay Rizal. Okay? Ngunit hindi naman daw po siya pinayagan magkaroon ng karapatang depensa o pagkakataong ay pagtanggol yung sarili niya. Di ba? Sa harap ng ebidensya ipinalabas laban sa kanya. So may mga ebidensya nga kasi sila, kaya nga po hindi na pinilit ni Rizal na manglaban pa. Pero may karapatan pa rin siya kasi nga wala naman daw po siyang kasalanan. Yun yung sinasabi ni Rizal. Okay, next. Next, trial of Rizal ulit. So sa paglilitis naman po, ipresinenta ni Lieutenant Enrique de Alcocer ang detalyadong kaso laban kay Rizal. So siya po yung nagwakas sa kanyang panawagan sa mga miyembro ng militar tribunal na magdesisyon at ipatawang parusang kamatayan sa akusado. So ipinapataw po kay Rizal yung kamatayan. Okay? Yun po yung sabi dito. And then ang argumento po ni Alcocer is nakabatay sa pag-amin ni Rizal sa pagtatag ng La Liga Pilipina. Okay? Na ayon sa kanya ay may kaugnayan sa revolusyong ni Bonifacio. Ipinakita rin po ni Alcocer na yung mga sinulat daw po ni Rizal is naglalaman ng mga ideya, naglalayong magpasiko ng mga sentimentong laban sa mga praile. Okay? Sa mga praile naman to. So laban sa mga Kastila at pabor sa pag-iwalay ng Pilipinas mula sa Espanya. Inilantad din po ni Alcocer si Rizal bilang kaluluwa po ng rebellion, na nagpapakita na siya ay pangunahing inspirasyon at tagapagtaguyod ng mga kilusang naglalayong mag-alsa laban sa pananakop po ng Kastila. So yung mga akusasyon po na yun at presentasyon ni Alcocer ay yun po yung nagbigay ng daan sa pagkakulong at huli sa paghatok kay Rizal ng kamatayan. So yun lamang po. Next. Ayon sa lawyer ni Rizal na si Luis Travel de Andrade na si Rizal ay hindi napapatunayang siya ay guilty base sa legal standard ng batas na kahit sa ocular inspection, confession, credible witness, expert opinion, official opinion, conclusive evidence ay hindi siya napatunayang guilty. Ipaliwanag ko na lang na ang ocular inspection
Ito yung investigasyon sa mismong nangyari o pinangyarihan na ginawa ni Rizal na siya ay may nalabag na maaaring magtungo sa kanya bilang guilty. Ang credible witness, ito yung taong magpapatunay na si Rizal ay guilty. Ang expert opinion naman, ito yung taong magpapatunay gamit sa kanyang obserbasyon o opinion. Ang official documents, kasulatan na nagsasabing illegal ang ginawa ni Rizal o siya ay guilty. Conclusive evidence, ito yung pinakamahalagang ebidensya na talagang magpapatunay sa illegal na pinagagawa ni Rizal. At sa lahat na binanggit kong iyon, yung mga conclusive evidence, official documents, expert opinion, credible witness, lahat ng yon na form of evidence, wala doon sa lahat ng iyon yung nagpatunay na guilty si Rizal. Sumunod na dito yung yun yung depensa ng kanyang lawyer pala na si Luis Taviel de Andrade. At sumunod na dito yung pagtanong sa kanya ng judge kung meron pa ba siyang idaragdag sa sinabi ng kanyang lawyer. At tumayo naman si Rizal at sinabi na, I am not guilty of rebellion, as I even advised Dr. Pio Valenzuela in the Pitan not to rise in revolution. Pangalawa, the revolutionists used my name without my knowledge. If I were guilty, I could have escaped from Singapore. Sinabi ni Rizal na yung mga revolusyonaryo ginamit lang daw umano yung pangalan niya, at kung kasangkot man daw siya doon, tumakas na daw umano siya papuntang Singapore. Number 3, if I had in a Kapitan revolution, I could have escaped the Pitan and should have not built a house there. Number 4, if I were the chief of revolution, why did not consult me on their plans? Kung siya daw yung ulo ng revolusyon, bakit hindi man lang daw siya kinonsulta or sinabihan sa mga plano nila patungkol sa revolusyon? Number 5, if I was not the founder of La Solidaridad and the Association Hispano. Number 6, I had nothing to do with the introduction of Masori in the Philippines. Number 7, the La Liga did not live long. It died a natural death after banishment to the Pitan. If the La Liga was reorganized 9 months later, I totally very unaware of it. Number 9, it was true that I wrote the statutes of La Liga. The La Liga, however, is a civic association whose purpose are unity and development of commerce and industry. Number 10, while it was true that there were bitter statements in my letter, it was because they were written when my family was being persecuted, being disposed of their houses and lands, and my brother and brother-in-law were rusticated without due process of law. Number 12, 11, it was not true that the revolution was inspired in one of my speeches. My friends knew very well about my opposition to an armed rebellion. Number 12, why did Katipunan send an emissary to me in the Pitan, who was total stranger to me, because those who knew me were cognizant that I would never sanction any violent movement. Number 13, my life in the Pitan had been exemplary, as evidenced by my productive activities for the welfare of the people. Even the politico-military commanders and missionary priests could attest to this. At sa araw na din na iyon, hinatulan si Rizal sa verdict military court. Ito yung pagbobotohan na kung si Rizal ba ay guilty o hindi. At naging hatol kay Rizal ay kamatayan sa pamamagitan ng firing squad, at
napagdesisyonan ni Governor General Palave na sa December 30, 7 a.m. gaganapin ang hatol kay Rizal at inaprubahan na din ni Judge Advocate General Nicolas de la Peñas. Execution at Bagong Bayan. Rizal was convicted of rebellion and was sentenced to death through musketry. The verdict of death sentence was read to Rizal on December 29, 1996. At the outset, Rizal refused to sign it owing to his innocence and objective to his being labeled as Chinese mestizo. Later, realizing that the law required it, he affixed his signature on the notification of the court decision. On December 30, 1996, Josephine Bracken arrived at 5:30 in the morning, accompanied by Josefa. Rizal embraced her and gave his last gift, the book of Thomas Kempis entitled Imitation of Christ. The death march began at exactly 6:30 in the morning. Rizal sported a black suit and vest with a black hat. As he came out of his cell, Rizal walked to the place of execution between Father Villaclara and Father March. Sabi dito, si Rizal ay hinantulan ng rebellion at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng musketry. Noong una ay tumanggi siyang pumirma sa hatol, pagkatapos ay pumayag siya. Noong Disyembre 30, 1996, niyakap niya si Josephine Bracken at binigyan siya ng libro. Nagsimula ang death march noong 6:30 ng umaga at naglakad si Rizal patungo sa lugar ng pagbitay. At the execution square, the military physician, Dr. Felipe Ruiz Y. Castillo, felt his pulse and found it normal. Rizal requested the commander of cavalry that he be shot facing his executioners, considered that he was not a traitor. The request, however, was denied as the Spanish officer had a standing order from higher authorities that Rizal should be shot at the back. Rizal execution became the vehicle to awaken the national consciousness of the Filipinos. It sparked the fire of the Philippine Revolution against the Spanish colonizer, which elevated him as the national hero of the country. Natagpuan ni Dr. Felipe Ruiz Y. Castillo na normal lang ang pulso ni Rizal sa execution square. Hiniling niyang harapin ang kanyang mga berdugo, ngunit tinanggihan dahil sa isang standing order. Ang pagbitay kay Rizal ay gumising sa pambansang kamalayan ng mga Pilipino na nagbunsod sa Revolusyon ng Pilipinas laban sa mga kolonyalistang Espanyol na nagtaas sa kanyang bilang pambansang bayani. Rizal's retraction issue. Did Rizal really retract? Did he show weakness in the face of death? What really happened at the last days of Rizal? One of the most controversial points of Rizal was alleged retraction, where he renounced Masonry and his religious belief that were anti-Catholic. Some are arguing the Rizal retracted his Masonic views and embraced his Catholic faith before he died. Hindi umano'y pagbawi ni Rizal ang pagtalikod niya sa paniniwalang kontra-katoliko ay naging isang kontrobersyal sa punto sa kanyang buhay, na may ilang nagtatalo na niyakap niya ang kanyang pananampalatayang Katoliko bago siya mamatay. The Roman Catholic is the greatest exponent of the view that Rizal died a Catholic and retracted his Masonic views. Father Gavana, 1956, presented the following evidences to prove the veracity of its claim. So, number one is Rizal recited and signed
the prayer book entitled Acts of Faith, Hope, and Charity. This book was offered to Rizal after his signing of the retraction document according to Father Balagur. So, yung paper book ay binibigkas at nilagdaan daw ni Rizal ang isang Catholic paper book na ito yung Acts of Faith, Hope, and Charity. And matapos lagdaan ang retraction document na sumisimbolo sa kanyang pagbabalik sa pananampalataya. Number 2 is the testimony of the press at the time of the event of eyewitness like the head of the Jesuit order attested that Rizal retracted and signed a retraction document. So ang mga ulat mula sa mga saksi kabilang ang pinuno ng Jesuita ay nagsasabi na si Rizal daw ay pumirma ng isang dokumento sa pagbawi ilang sandali bago siya bitayin, and na nagmungkahi ng kanyang pagbabalik sa Katolisismo. Number 3 is Rizal performed acts of piety during his last hours as testified by the eyewitness. So si Rizal ay naiulat na nagsagawa ng mga ritual na Katoliko tulad ng pagdarasal at pagtanggap ng mga sakramento sa kanyang mga huling oras na nagpapahiwatig ng kanyang pagkasundo sa simbahan. Number 4 is the church through the Jesuits solemnized Rizal marriage to Josephine Branken. So, Brahen as attested by witness. The Catholic Church will not officiate a marriage ceremony without Rizal's retraction of his religious errors. So, yung kasal kay Josephine Bracken ay sabi na ang simbahan sa pamamagitan ng mga Jesuita ay sinasabing nagsolemnes ng kasal ni Rizal kay Josephine Bracken na nangyayari lamang kung bawiin ni Rizal ang kanyang mga pananaw na erehe. Next is while Cavana and other pro-retraction scholars presented to the following evidences to support their claim, the Rizal did not retract Hessel 1965. Number 1 is the retraction document is a forgery. As pointed out by Pascual 1950, the handwritten in the document is questionable as only one man prepared it. The point stressed by Pascual was corroborated by the confession made by the forger to Antonio Abad on August 13, 1901, employed by the friars earlier that same year to make several copies of the retraction document. Runs and Buena Fe 1962. So sinasabi dito na ang pamimeke ng dokumento sa pagbawi. So ang dokumento sa pagbawi ay pinaniniwalaan na isang peking dahilan ng sulat kamay ay kahinahinala kung saan isang tao lamang ang sangkot sa paghanda nito. So ipinunto nito ni Pascual noong 1950 na ito ay pangkaraniwan at kanyang pag-angkin ay sinuportahan ng pag-amin
ng huwad na si Antonio Abad and na umamin noong 1901 na siya ay tinanggap ng mga praile upang lumikha ng mga kopya ng mga dokumento. So, nagdududa ito sa pagiging tunay na dokumento na nagmumungkahin ng maaring ito ay gawa-gawa upang magsilbi sa mga layuning pampolitika o panrelihiyon. Number 2, the other acts and facts do not fit well with the story of retraction. Some of these are the following. So, A is the retraction document was not made public until 1935. Even members of Rizal family did not see it. No effort was made to save Rizal from death penalty after saying his retraction. Letter C, Rizal buried was kept secret. He was buried outside the inner wall of Paco Cemetery. Letter D, the record of his burial was not placed on the page of entries of December 30th but on a special page where at least one other admitted non-penitent is recorded. Letter A, there is no marriage certificate or public record of Rizal marriage with Josephine Bracken. Letter F, the Rizal behavior did not point to a conversation during his last 24 hours. His ultimo adios and the letters he wrote during remaining hours do not indicate conversion. So number 3. So the retraction is out of character. Is not in keeping with Rizal character and faith. It is incongruent with the previous assertions and declaration of religious thoughts. While historians, biographers, and students of Rizal life works and writings are divided on the issue of his retraction, it cannot be denied that this issue neither adds nor diminishes his greatness as a Filipino. His contribute to nation building makes the people revere him. In the words of Hessel, 1995 Catholic or Mason, Rizal is still Rizal, the hero who courted death to prove those who deny our patriotism that we know how to die for our duty and our beliefs. So, ang di mano'y pagbawi ni Jose Rizal ay nakikita na hindi naayon sa kanyang mga dating paniniwala at katangian. Dahil ang kanyang mga sinulat at aksyon ay mahigpit na sumasalungat sa pag-aapi ng simbahan at nagtataguyod ng reforma. So, gayon pa man, anuman ang katotohanan sa likod ng pagbawi, ang pamana ni Rizal bilang isang bayani ay nanatiling buo dahil sa kanyang hindi natitinag na dedikasyon sa kalayaan ng sambayan ng Pilipino at sa kanyang sukdulang sakripisyo para sa kalayaan ng bansa. Rizal remains. Noong December 30, 1896, binaril si Jose Rizal sa Bagong Bayan, ngayon ay Luneta, dahil sa kanyang laban para sa kalayaan ng Pilipinas. Matapos siyang mamatay, ang kanyang katawan ay inilibing ng tahimik sa luma at halos di na niya ginagamit na sementeryo ng Ako. Sa kanyang libingan, walang nakalagay na pangalan, kundi isang simpleng marker na may mga inisyal na RPG na ang ibig sabihin ay Rizal Protasio Jose. Walang seremonya o kahit anong paggunita sa kanyang higpit. Tumating ang pagbabago noong August
1898 nang masakop ng mga Amerikano ang Maynila. Lumapit si Narcisa, kapatid ni Rizal, sa bagong pamahalaan at humingi ng permiso para hukayin ang labi ng kanyang kapatid. Pinayagan siya at sa paghuhukay, nadiskubre nilang hindi man lang nilagay si Rizal sa isang kabaong nung una siyang inilibing. Nagdesisyon ng pamilya ni Rizal na maayos na ilibing ang kanyang mga labi. Nilinis at inayos sila ito bago muling inilibing sa sementeryo ng Paco. Sa pagkakataong ito, mas maayos na nilagaan ang kanyang libingan bilang paggalang sa kanyang kabayanihan. Noong 1911, sa mas malawak na pagkakilala sa kahalagahan ni Rizal sa kasaysayan ng Pilipinas, inilipat ang kanyang labi mula sa Paco patungo sa paanan ng monumento na itinayo para sa kanya sa Luneta. Mi ultimo adios. Saan siya pinatay. Noong gabi bago ang kanyang kamatayan ng kanyang alaala bilang isang bayani, isinulat ni Jose Rizal ang isang tula na ngayon ay kilala bilang Mi Ultimo Adios o Huling Paalam. Isinulat niya ito habang nakakulong sa Fort Santiago, naghihintay ng kanyang pagbitay sa Bagong Bayan, ngayon ay Luneta Park. Nakapagtataka na ang tula ay orihinal na walang pamagat. Ang pamagat na Mi Ultimo Adios ay idinagdag lamang ng kanyang kaibigan na si Mariano Ponce, isa rin sa mga kasamahan ni Rizal sa kilosang propaganda. Ang tula ay isang emosyonal at makapangyarihang piraso ng panitikan na nagpapahayag ng huling damdamin ni Rizal para sa kanyang minamahal na Pilipinas. Sa bawat taludtod, ipinakita niya ang kanyang malalalim na pagmamahal sa bayan at ang kanyang kahandaang iaalay ang buhay para sa kalayaan nito. Ipinakita din ni Rizal ang kanyang tapang, pananampalataya at idealismo sa harap ng kamatayan. Mga tema ng tula. Bilang isang ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat at pagmamahal sa inang bayan na para sa kanya ay parang isang tunay na ina. Sa kanyang mga salita, tila humihingi siya ng paumanhin dahil hindi na niya masasaksihan ang pagsikat ng araw ng kalayaan, ngunit ipinapaubaya niya ang kanyang buhay para rito. Number 2, bilang isang kapatid at kaibigan. Sa kanyang tula, may damdamin nagpapaalam sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mahal sa buhay. Ipinakita niya ang kanyang pagiging pagkumbaba at ang kanyang pag-unawa sa sakripisyong kailangan niyang gawin. Number 3, bilang isang kasintahan. Bagamat hindi tahasang binanggit na ron ang alingaw-ngaw ng kanyang pagmamahal, hindi lamang para sa isang tao kundi para sa kanyang buong bayan. Ang pagmamahal ni Rizal ay isang anyo na pagmamalasakit na lumalagpas sa personal na relasyon at naging pagmamahal para sa kapwa Pilipino. Number 4, bilang isang makabayan. Pinakamahalaga sa lahat, pinakita ni Rizal ang kanyang di matitinag na paninindigan bilang isang Pilipino. Ang kanyang kahandaan mamatay para sa bayan ay sumasalamin sa kanyang pagiging tunay na bayani. Ang mensahe ng tula. Ang Mi Ultimo Adios ay puno ng pag-asa at tapang. Bagamat alam ni Rizal ang hinaharap niyang kamatayan, hindi siya nalungkot o natakot. Sa halip, nakita niya ito bilang isang barangal na sakripisyo para sa kanyang bayan. Sa kanyang tulay, nilarawan niya ang kanyang paniniwala ng kamatayan ay hindi katapusan, kundi isang paraan upang magbigay liwanag sa iba. Sinabi ni Rizal ng kanyang dugo na dumanak sa lupa ng Pilipinas ay magbibigay ng sigla sa mga susunod na henerasyon. Naniniwala siya na ang kalayaan ay makakamit kahit hindi niya ito masasaksihan sa kanyang buhay.